Pero kanina po, hindi ko po natapos yung tanong kay NBI Director Matibag. Pero alam nyo, ang testimonya ni Matibag ay nagpapatunay lamang na siya ay NBI Director na nagkaroon ng task force para imbestigahan di umano itong grave threats at incitement to sedition ni VP Sara, na in the course of the investigation, tinignan nila yung video at yun nga, nakita nila yung affidavit kuno na hindi man lang notaryado at wala original na signature ni Las Cañas na nagsasabi na meron daw pinapapatay ang VP Sara. At itong ganitong salaysay ay para patunayan na yung banta ni VP Sara para pugutan ang ulo ni Marcos o di naman kaya ay patayin, or yung utos niya na kapag may nangyari sa kanya, pag siya ay pinatay, ay patayin din si Marcos para pakita na talagang violenting tao itong si VP Sara. Pero aminado naman siya na hindi pa rin tapos sa kanilang investigasyon. Hanggang ngayon, hindi nila natutukoy kung sino yung kinausap na killer ni Inday Sara. So ang suma total, wala rin silang napatunayan. Kasi inamin naman niya na hindi pa tapos ang investigasyon, hindi pa nila natutukoy kung sino yung di umanong kinausap, yung mga persons of interest, pero lahat po yan, walang pwedeng patunayan other than hindi pa tapos ang investigasyon niya. Of course, hindi naman po ito paglilitis ng kriminal. Pero kung ikaw ay hindi ka makakakonvict sa MTC for grave threats, lalo naman siguro kung ikaw ay Vice President, hindi ka matatangkal sa pwesto sa impeachment kung hindi naman talaga makikita na meron talaga elemento ng grave threats. Ang hindi napatunayan ay yung talagang tinatawag na mens rea o di naman kaya yung intensyon na talagang ituloy yung pagbabanta sa buhay ng presidente at ng kanyang may bahay at ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Siyempre po, ang pinakamaganda sa tanungan ng mga senador ay yung tanong ni Senator Pia Cayetano. At ako po talaga ay nagugulat kay Senator Pia kasi abogada po si Senator Pia, pero sa totoo lang po, alam ko hindi siya nag-practice. Pareho kaming pinagtrabahuhan ng law office ng sandali, tapos nagnegosyo si Senator Pia, no? Pero talagang nakita niya na paano ba naman magpipresenta ng ebidensya ang prosecution na ang kanilang pinapatunayan ay yung violenting nature daw ni VP Sara, and yet ang kanilang patunay dito ay isang affidavit na hindi notaryado at hindi man lang original ang pirma, no? So kaya sabi nga niya, do your job, di ba? Dahil tama naman, no? Ikaw ang dapat magpatunay na yung mga paratang, pero kapag ang gagamitin mo ay isang hindi notaryadong papel, sa rules of evidence, hindi mapapatunayan yan. Walang mapapatunayan yan dahil hindi notaryado at hindi man lang original ang pirma. So, kudos to Senator Pia, at sana nga pag-igihin naman ng mga prosecution. Alam nyo, nakasalalay dito, hindi lang yung decision nila, ha? Napakalaking halagang nawawala sa atin, 25 billion a day. Tapos kabalastugan lang ang ginagawa ng prosecution, hindi man lang marunong magprueba, patunayan ang dapat nilang patunayan. Huwag nyo naman sayangin ang oras at ang pera ng taong bayan dahil yung 25 billion a day, napakadami na pong mga nagugutom na pwedeng pakainin yan. Pero kayo, nagpupursigi kayo dito sa impeachment dahil gusto niyang tanggalin si Inday Sara bilang banta sa kagustuhan ninyo na Marcos forever. Kakahiya naman kayo, bakit ba kayo nagnanasa na Marcos forever? Puro kapalpakan naman ang ginagawa ninyo. Mabuti sana kung kayo ay mamahalin ng taong bayan. Sinusuka ka na, Marcos Jr. Negative 59 ka na sa approval rating ng taong bayan. Ano pa inaantay mo? Kung ako ikaw, sa kahihiyan na lang, magbibitiw na ako. Nako, pero kaya lang talagang malinaw. Siguro pag talagang nagpupulburon, walang sense of kahihiyan. Kaya wala siyang pakialam kung negative 59 na siya. Pero isa pa po, ha, tignan nyo po, ha, bagamat si VP Sara ay di umano, dahil sila patanggalin dahil sa pagtataksil sa tiwala ng taong bayan, bakit siya pa rin ang pinagkakatiwalaan ng taong bayan? Aba, kung ako yung miyembro ng defense team, yung mga survey na nagpapakita na siya ang pinagkakatiwalaan pa rin ng lingkod bayan sa buong Pilipinas bilang ebidensya na walang betrayal of public trust. Kasi kung mayroong betrayal of public trust, walang public trust to begin with. Bakit napakataas ang public trust niya? Ang walang public trust ay si Marcos Bangag. Di ba? Kayo naman, simple naman yan, no? Sentido común naman yan. Paano ka magkakaroon ng betrayal of public trust
kung ikaw ang pinagkakatiwalaan at yung presidente ang hindi pinagkakatiwalaan ng madla. Pero tignan natin kung ano na naman ipipresentan nila bukas. Magpapatuloy pa rin ang testimonya nitong si Melvin Matibag. Alam nyo ha, if at all, ang napatunayan ni Melvin Matibag kung paano ginawa sandata ng Administrasyong Marcos ang National Bureau of Investigation na itinatag para sa patas sa investigasyon ng mga krimen, lalong-lalo na kung ang nasasakdal ay mga alagad ng batas din. Pero sa nakita nating testimonya ha, yung asawa niya, isa sa nag-endorso ng impeachment. So biased na siya. Tapos ang kanyang testimonya, hindi na kinakailang isupina, voluntaryo. So lumalabas na dahil ang misis niya ay endorser ng impeachment, ang testimonyo niya voluntaryo dahil gusto nga niya ma-impeach. Hindi ba nakakahiya yan? Hindi ba nagpapakita yan na taksil siya sa katungkulan na kailangan itaguyod ang batas kahit sinong nakatupo? Ang kinakailangan hanapin ng NBI ay katotohanan, hindi ginagamit para sa politika. Nalulungkot po ako dahil ako'y pinalaki rin ng isang NBI agent na nagretiro birok isang West. Lumaki rin po ako dyan sa premises ng NBI dahil ang aking grade school sa PCU, walking distance po dyan sa NBI. Kaya lumaki po ako nung ako'y nasa kindergarten, dyan ako nagpupunta sa NBI para sumakay dun sa tiya ko na NBI agent at nung siya'y lumipat sa DOJ. So nakakalungkot po yung mga institusyon na kinalakihan ko na rin nirespeto dahil sila nagtataguyod ng batas at nagbibigay ng katarungan, ngayon po ginagamit instrumento laban sa mga kalaban ng mga Marcos sa larangan ng politika. Hindi ko po alam, maski na mag-take over si BP Sara sa 2028, kung gaano katagal nating mabubuo muli ang mga institusyong winarak ng Marcos Jr. administration. Hindi po yan mangyayari overnight. Siguro po, kinakailangan ng buong 6 na taon para man lang mabuo muli ang tiwala ng taong bayan sa mga institusyon na winarak. Kaya nga po ang tanong ko mga kababayang Pilipino, ano bang inaantay nyo pa? Gusto nyo pa talagang tuluyan na mawala ng mga institusyon na sa ganun mahirapan na tayong buuin muli yan pag nandiyan na sa Inday Sara Duterte? Gumising na kayo, kapangyarihan ninyo magsisante ng nakaupong presidente na palpak, lalong-lalo na ang isang bangag at kurakot. Ano pang inaantay ninyo? Napakasadista nyo naman sa mga sarili nyo habang kayo naghihirap, parang gustong-gusto nyo pa si Marcos para lalo pang tumindi paghihirap ninyo. Mabuti na lang, nandiyan ang Iglesia ni Cristo na gumagawa ngayon ng papel na ginawa ni Jaime Cardinal Sin na nananawagan para manindigan. At sana naman sa susunod na panawagan, ang aking intindi sa 27, talagang hindi lang mga taga-iglesia ang lalabas dyan, kundi lahat ng tao na nagsasabi na tama na, sobra na hirap na sila at nais nilang magkaroon na ng tunay na pagbabago, mawala na ang mga bangag sa gobyerno. Meanwhile, magsuswimming po ako dito sa napakagandang tanawin nito. Pasensya na kayo. Minsan nagigilty ako na si Marcoleta at si Michael Defensor nakakulong. Pero ayaw ko magpakulong dahil wala akong ginawang kahit anong kasalanan, mga ulol. Kaya hindi nyo ako makukuha kahit anong gawin nyo. Ulol, julol. Anyway, sige po, see you. Kakain na kami at lalangoy. Pasensya na po. At ayaw ko talaga magpakulong dahil wala po akong pagkakasala. Hindi po ako magpapakabayani dahil ang kulungan natin talaga hindi po makatao. Salamat po at hanggang sa muli natin pagkikita. Ito po ang Spokes ng Bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines.